Isa rin siguro sa naging problema ko ito yung paitlugan ko noon. Siguro ayaw nila sa itsura ng paitlugan na parang kitang-kita sila dito, hindi sila nakatago. So, sa mga nakaraan nating vlog, doon sila sa sulok na inumitlog. Ayun, doon. So naisip ko, sige, pasukan natin ng ibang kulungan. And ilang days pa lang, no? Ayan, ilang days pa lang tong kulungan na to, na nilagyan ko ng karton, eto na. Ayan. Hello guys, good morning. So ito yung yung ating ilan sa mga native na manok. So hindi natin mabitiwan yung pag-aalaga ng manok na to. Kung mapapansin nyo, ayan. So talagang nakakulong na sila dito. So pinilit natin gawin to last year para maikulungan natin yung mga manok. Kasi unang-una, medyo nakakaabala dun sa pag-aalaga ng mga halaman ng aking tiyuhin. So naisip ko na i-give up ko na tong mga manok na to. Pero ang problema kasi, ito kasi yung nagbibigay ng aliw sa atin kapag wala tayong masyadong ginagawa. Kaya sabi ko, sige, pagpaputol tayo ng kawayan, buuin natin yung kulungan na to, and then hayaan natin dito yung mga manok. Ang nagiging problema ko lang dito, is ang tagal bago sila nag-umpisa ulit mangitlog, kaya hindi ko sila mapadami-dami. Madaming nagtatanong, lalo nagdaang holidays kung nagbebenta daw tayo ng manok kasi alam nga nila na madami tayong alagang manok dito sa atin. Sabi ko, kukunti na kasi hindi nga ako makapagpadami. Siguro, nanibago rin yung mga manok na hindi sila nakakatuka sa labas. Kaya, eto. Pero good news guys, good news kasi nag-start na ulit mangitlog yung ating mga manok. Ito, papakita ko sa inyo yung dami na yung itlog nila. Actually, wala pa akong nakukuha ever since na mag-start silang mangitlog. Kaya, eto, update tayo ng pag-itlog ng ating mga manok. Isa rin siguro sa naging problema ko ito yung paitlugan ko noon. Siguro ayaw nila sa itsura ng paitlugan na parang kitang-kita sila dito, hindi sila nakatago. So, sa mga nakaraan nating vlog, doon sila sa sulok na inumitlog. Ayun, doon. So naisip ko, sige, pasukan natin ng ibang kulungan. And ilang days pa lang, no? Ayan, ilang days pa lang tong kulungan na to, na nilagyan ko ng karton, eto na. Ayan na. So ito na yung dami ng itlog na naibigay sa atin ng mga manok. So, naisip ko ngayon na ipa-incubate na lang muna sila kasi for sure, ilan na inahin yung umiitlog dito. Kaya, ayan, meron din dito sa kabila, 3. And then, ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Tama ba? 5, 10, 17. Plus 3. So, 20. 20 yung mga itlog. Halos lahat ng manok na nandito is inahin. Meron lang tayong 3 na tandang. 4 pala. Ayun yung isa. Pero bata pa. So, niisip ko ngayon na itali sila sa bawat kanto nitong kulungan na to para hindi sila kasi may mga chances na nagsasabong-sabong sila kahit alam ko na magkakapatid naman sila. Yan. So maaga pa lang nag-iitlog na yung manok kasi kanina nung pinuntahan ko to, saan ba yung mainit? Ito. Itong itlog na to, mainit pa. So, umaga pa lang, nag-i-start ng mga itlog yan. So, alam mo naman pag bago yung itlog, makinis pa siya na medyo rough yung balat. Ito, mainit rin to. So, talagang ilan-ilan na manok yung umiitlog dyan. Ito kahapon, 2 lang to, yun, 3 na. So, yun, mainit rin tong isang to. Kaya mga bago yan. So, iniisip ko kung ano yung
maganda kung bibili ba ako ng incubator or magpapa-incubate na lang ako. Pero parang gusto ko kasing magkaroon ng ng sariling incubator. Ayun, guys, nakaka-enjoy kasi talaga na mag-alaga ng mga manok. Especially lalo na kung nakaalpas talaga to or nakagala-gala dito sa amin. Pero ang problema nga, ayun, may mga nagtatanim sa paligid. Pero mas mataba siguro sana sila, yun nga lang, medyo malakas sa expense nito is yung patuka. Though hindi naman siya for business purposes or para kumita ako. Ang gusto ko lang naman is mag-enjoy ako habang ginagawa ko tong manukan. Pero one of these days, papaayos ulit natin yung labas, yung bakod. So kasi medyo madaming pinagkakaabalahan, medyo busy, kaya hindi natin naasikaso. So one of these days, hopefully, maayos natin yung bakod, magawa natin ng mas mataas kasi itong mga manok na to, though sila ay native, ang lalakas talagang tumalon, ang lalakas lumipad, kaya naabot rin nila yung bakod kahit 6 feet na yung ating bakod dyan is naaabot pa rin. Kaya ayun, hopefully sa mga susunod na araw is magawa natin. So ayun muna yung update natin dito sa ating mini manukan. Ito yung mga native na manok ni Kuya Ace. Hopefully nag-enjoy kayo sa panonood ng ating mga videos, and guys, salamat sa suporta. Salamat sa patuloy na panonood. Kung meron kayong kailangan, mag-comment lang kayo dyan.